So, ayan, good days, mga kamarisol, mga kamarites. Ayan naman po tayo. May pag-uusapan na naman tayo. Siyempre, tungkol sa mga buhay-buhay. Pero ito this time, ito ay tungkol sa mga sign na ikaw ay isang kabit pala. Hindi mo alam, nakabit ka pala. Ayan. Nililihim ka parang kabit ng jowa mo. Akala mo official ka, yung pala kabit ka pala. Ayan. So, ang topic natin for today is 7 signs na ikaw pala ay lihim na kabit at wala ka rin kaalam-alam. Yung mga tipong paano pang i-explain pa yan, paano pa natin i-elaborate, yung mga tipo kayo ay naging kayo, magjowa kayo, tapos akala mo kayo legal, akala mo single siya, pero yun pala may asawa pala. May asawa palang lihim talaga, kasal pala. So nakikipag-date siya sa iba. Habang minamahal-mahal mo siya, yun pala. Yung pinupukpok ka na pala sa ulo, yun naman. Nasaksakan na ng patalikod. So umpisahan na natin. Number 1, secret on. Secret on lang kayo. So yun. Secret on lang, ibig sabihin, lihim na kayo. Tapos, yung ayaw niya yung official, hindi mo malaman kung bakit. Basta sabi niya lang, basta secret on lang muna kayo. Siyempre, magtataka ka na agad, iba kasi siyempre dahil mahal natin yung jowa natin, yung guy, yung lalaki, yung babae na yan. Siyempre, bulag tayo sa mga ganong salita. Basta, ang alam mo lang, go, mahal ko yan. So, push ko to, kahit secret on kami. Ganun. Yun. So, secret on lang kayo. Yun yung number 1. Yan, proceed na tayo sa number 2. Yung number 2 natin yung madalas kanyang i-date sa malayo. So, yan. Yan na yung mga signs. Pangalawang sign niya. Parang na-experience ko ba yan? Parang experience ko rin yata. So, yun. Ibinate ka niya sa malayo. Dinadala ka niya sa malayo. Ayaw niya dun sa lugar niyo mismo. Tataka ka na rin dun kung bakit. Gusto niya kapag kunwari taga Cavite ka. Tapos dinadala ka pa sa Maynila. Doon ka mag-date. Ano ba yan? Pwede rin naman. Pwede naman malayo kasi nakasawa rin naman sa lugar mo. Pero yung kahit minsan man lang hindi man na nakapag-date sa lugar mo, yung ganang baga, wala man lang, hindi ka man lang niya naranasang i-date sa malapit sa lugar mo, sa kabarangay niyo, o ganyan, whatsoever. Gulo ko ng gulo na explanation ko. Basta ganun, madalas kanyang i-date sa malayo. Yeah. Hindi niya dinidate sa lugar niyo, sa lugar mo, sa lugar niya. Ganun. So, proceed na tayo sa number 3 para medyo mabilis kasi hindi ko ito pahahabaan. May lang ito. Hindi ka ma-post sa social media. Yun yung number 3 signs na talagang ikaw ay inilihim niyang kabit. Ayan. So, talaga napaka-powerful ng social media. Baka talagang marami pa namang marites at marisol dyan sa FB. Siyempre, hindi ka ma-post. Hindi ka pa ba nag-iisip? Ako, baka mapaisip na ako agad. Baka sa number 1 pa lang, nagduda na ako. Dami ko kasing trust issue eh. Baka doon pa lang sa 1, ako, duda na ako agad. Pero dahil nga mahal na mahal mo siya, so, hindi ka niya ma-post sa social media. Nag-iisip ka na ba? Oo, nagtataka ka na siguro, parang gano'n. Ba't di mo ka ma-post sa social media, sa Facebook, sa Instagram, sa ano pa bang platform, sa Twitter? Madalas Facebook eh. So, hindi ka niya eh. Siyempre kasi may gano'n eh. May gano'n mag-jowa eh. Kunwari ako. Parang gano'n din ako eh. Gusto ko, para maramdaman ko man lang na proud ako sa kanya. Proud ako na may jowa ako. Proud ako na masaya ako sa love life ko. Siyempre, gusto kong i-post sa Facebook kasi nga, masaya nga ako sa kanya eh. Gano'n. Kaso, hindi niya ma-post. So, napapaisip ka na. So, yun. So, proceed tayo sa number 4. Ayan, number 4. Hindi ka niya maipakilala sa mga kumpare niya kapag may inuman sila. Ayan, bakit kaya? Nakakapagtaka na talaga na parang nakakaamoy na talaga ako ng malansa na ito. Parang something fishy talaga. Ganon. Hindi niya ako maipakilala sa mga friends niya.
Parang, ano ba ako? Parang gano'n, ala, ano na, bakit gano'n? Bakit di niya ako makakilala sa mga kumpare niya? Sasabihin niya, mahal, meron kami kasing inuman. Eh, gusto ko sumama. Paano yan? Eh, gusto ko sumama ni girl. Ay, hindi pwede. Kasi ano lang yun. Siyempre, baka maano ka doon. Baka ma-OP ka doon. Ma-out of place ka. Tapos, siyempre, sasabihin mo naman, hindi yan, okay lang yan. Hindi ko naman talaga sila kilala. Okay lang, maupo lang ako, basta kasama lang kita. Hindi rin naman ako siya. Tsaka don't worry, hindi naman ako makikipag-usap sa kanila kung yun ang gusto mo. So, tatanggi pa rin siya. Mag-aalibay siya ng kung ano-ano. Sasabihin niya, eh ano lang kasi yun, exclusive lang kasi yun talaga, per ano lang, per men's only, ganyan. Tapos syempre, baka wala namang girls doon. Yan, kunwari magsasalita si Guy ng ganon. Yung lalaki magsasalita ng per boys only, wala naman daw girls doon, mga ganon-ganyan. Tapos, maniniwala ka na naman. So, ewan ko ba. Pero nakakapagduda na, okay, sige, palagi ng uuhan ko, pero para nakakaduda na talaga yung mga ganon. So, proceed tayo sa number 5. Lagi siyang may curfew, yun yung signs, yung palimang signs, laging may curfew. Pag magkasama kayo, minsan na nga lang kayo magkasama, tapos sasabihin niya, ay, kailangan ko na palang umuwi ng alas 6 ng hapon. Ganyan. Bago mag-6, kailangan nasa bahay na ako. Okay. Bakit? Hindi, syempre magtataka ka na naman. Pero parang katangahan na talaga to pag di mo pa nalaman to eh. Pero kunwari nga lang, tanga-tanga ka talaga. Tanga-tangahan talaga yung type mo. Talagang gusto mo magpaka, ano ba yan? Ang tawag dyan, magpakamartir, ang tawag dyan. Basta kayo, gano'n. Basta kayo pare, kasama mo lang siya. Talagang bulag-bulagan, tsaka binibingihan ka na sa mga alibay niya at sa mga nakikita mo. So yun, sasabihin niya, may curfew kami hanggang ano lang, may curfew ako hanggang 6 lang, ganyan. Tatanungin mo, bakit? Bakit naman hanggang 6 lang? Eh, sino ba naghihintay sa'yo? Sabihin niya, parents niya, ganyan. Marami daw siya gagawin sa bahay nila, hectic daw yung schedule niya, yung ganang dahilan. Ewan ko ba. Tapos, proceed na nga tayo sa, naiinis na ako sa ganyang alalo. Proceed na nga tayo sa ano na ba? Number 6. Yan, number 6. Kasi dito lang naman diba? So, number 6 na tayo. Ayaw niyang humarap sa magulang mo. Ayan talaga, matindihan na talaga. Yun yung 6 na sign. Ayaw niya talaga humarap sa parents mo. Bakit kaya? Kasi, syempre, dahil na proud ka na jowa mo siya, siguro parang, ito siguro yung mga panahon na nagtagal na talaga kayo. Siguro, baka ano na kayo nito, maaring 1 year na kayo nito. 1 year na kayong kayo. Siyempre, parang nakapag-decide ka na agad, ay gusto ko na itong ipakilala sa sa magulang ko. So, nag-alibay pa din siya, ayaw niya. Siyempre, mag-aaway na kayo. Bakit? Ayaw mo. Ayaw mo pa ba? Ayaw mo pa bang ayaw mo pa bang ma-official tayo? Tapos, siguro, ang idadahilan ng lalaki, nahihiya ako sa magulang mo, or hindi naman kaya, wala pa akong trabaho matino eh. Siyempre sasabihin mo, okay lang yan, kahit wala kang trabaho, okay lang yan, hindi naman tumitingin sa estado ng buhay yung mga magulang ko, basta mahalaga, mahal ko, mahal din ako. Tapos yun nga, ang dami pa ng alibay ng lalaki. Buti ka pa ba nag-iisip? Ayan, o yan, kabubuhan mo na talaga yan. Legit na syungaers ka talaga pag hindi mo pa naramdaman mo kung bakit, taka ka na lang. At talagang, parang dami niya talagang tinatago. Tapos ito na talaga yung pampito. Yung pampito na sign, yung talagang ikaw ay isang kabit. Hindi kanya maipakilala sa magulang niya. Yung number 6, ayaw niyang humarap sa magulang mo. Yung number 7 naman na sign, hindi ka na niya maipakilala sa magulang niya. Hindi ka niya maipakilala pala. So dahil hindi ka niya maipakilala kasi nga may asawa nga siya, may pamilya kasi siya, tsaka baka may mga anak na. Tapos yun, siguro baka pagdating sa number 7, baka matauhan ka na. O siguro baka doon pa lang sa number 5 na signs pa lang siguro nag-iimbestiga ka na. Hindi ka na siguro aabot sa 6 tsaka 7. Baka sa 5 pa lang, baka alam mo na agad. Or baka natunogan mo na agad may asawa pala. So,
po yung ating topic for today. Ingat-ingat lang, lalo na sa mga babae o kaya lalaki na easy to get dyan, na konting pangako lang ng lalaki o kaya ng babae, go na agad. Niligawan lang ng isang buwan, ganun, sila na agad. Tapos isang linggo pa lang, binigyan na agad ang kabibe at saka ang pearls ng silanganan. Yan. Hindi natin na misinterpret yan eh. Yan pa yung isang yan pa yung isang nakakalokang senaryo eh. Yung binigyan mo lang yung bataan mo, mahal mo na agad. Ganon. Nakakain ka lang ng jumbo hotdog, sorry to say. Ayan, pinalamon ka lang ng jumbo hotdog ni Guy. Ayan na, sorry, dire-diretso magsalita. Ganito talaga ako. Ayun na agad, naramdaman mo na agad. Ay, sinex lang ako. Mahal na ako agad. Shit, ganar. Ayan. Perfect. Na-misinterpret mo, infatuation lang pala. Hindi naman pala talaga kayo or hindi mo naman pala talaga siya mahal. Yun. May isang bagay ka lang na nakita. Baka nagugulihaman lamang ang iyong puso. Diba? Minsan kasi parang napagsasama na natin yung pleasure sa feelings. Kasi magkaiba kasi yun eh. Magkaiba kasi yung sex lang. Tsaka magkaiba kasi yung mahal mo talaga. Minsan siguro napagsasama na natin or minsan kasi may senaryo na baka talagang naghahanap ka na talaga ng pagmamahal galing sa ibang tao. So dahil naghahanap ka na ng pagmamahal, naibigay mo na agad ang iyong kabibe. Naibigay mo yung kabibe mo dun sa guy. Siyempre, naibigay mo yung kabibe mo. Ayan. So yun, akala mo yun na yun. Porque naibigay mo, mamahalin ka na niya. Pero hindi pa rin pala. So hindi ko naman nilalahat ng lalaki gano'n. Pero siyempre, sa mga babae, para kasi itong ko talaga, topic ko talaga is for girls talaga. Pero pwede rin naman i-apply ng mga boys kasi may mga babae rin naman gano'n. May mga babae rin mapaglaro, diba? Kahit may mga asawa na, go pa rin. Go pa rin talaga makatikim ng ibang hotdog, gano'n. Tapos syempre si nice guy naman, shucks, nagmahal. Todo binigay ang lahat, ang bahay at lupa't ari-arihan. Yun naman pala itong babae, may pamilya naman pala. Dumidiskarte lang pala itong si girl. Para pala may pantusto sa mga anak. Diba? Kasi papakain ito pati yung legal husband niya. Diba? Loko. Nautakan ka ng girl. So yun, ingat-ingat lang po tayo sa pag-i-invest ng love. Siguraduhin natin bago tayo mag-invest ng love, mahalin muna natin yung mga sarili natin. Laging uunahin ang sarili bago ang ibang tao. Ganon lagi. Huwag ibibigay ng buo 100% sa ating tao mamahalin. Yan. Ganon dapat lagi. Matutong mag-pray. Matutong mag-pray kay God. Ay, sorry, maingay. Kasi may dumaan tricycle. Matutong mag-pray kay God. Itanong mo, tama po ba itong ginagawa ko? Lord, tama ba itong mga pinagagagawa sa buhay? Importante din kasi talaga yung importante din kasi talaga yung prayer sa buhay natin. Hindi rin tayo pwede kasi basta mag-desisyon ng sa akin lang ako lang sa experience ko lang. Hindi ako nagdi-desisyon agad nang hindi mo na ako nagdadasal. Hindi mo na ako nananalangin kay Lord kung ano ba yung mga kahihinatnan ng mga magiging desisyon ko. Hindi naman tinatanong ko na yung mangyayari, pero nagtatanong lang ako ng sign kung dapat ko ba itong gawin, dapat ko ba itong pagdesisyonan, or bigyan niyo ako ng sign kung dapat ko pa bang ituloy ito, or dapat hindi na. Lagi kasi ako nagtatanong ng tanong, iparamdam niyo naman po sa akin kung itutuloy ko pa ba ito o hindi. Or kapag nararamdaman niyo na sa sarili niyo na may agam-agam kayo, ganyan. Ano niyo na agad? Matuto na tayong mag-observe ng malalimang observation. Ganyan. Gamitin niyo yung pagka-science mo. May observation lang. Hindi pwedeng sugod na lang ng sugod. So, yun lang naman guys. Mga kamarites at mga kamarisol. Yun lang naman for today. Bye! Next na ulit. Sa next time ulit. Thank you po sa pakikinig. Sana may natutunan po kayo kahit konti.
natutunan nga ba o na-brainwash ko lang kayo? Hindi ka naman kasi nila lahat. Hindi ka naman nila lahat ng lalaki at babae gano'n. Pag naramdaman nyo lang naman na may kakaiba, yun, baka pasok yan dyan sa gano'ng signs na talagang baka kayo ihim na palang ginagawang kabe. Bye-bye!